Bago pa niya maiyapak ang mga paa paakyat sa hagdanan, sinulapan niya muna niya ang gawin ni Jessica ng panghuling beses. Malaki na ang tiyan nito kung di siya nagkakamali. Nasa ikawalong buwan na iyon. Next month, kabuwanan na nito. Mas lalo itong gumandang tingnan dahil mukhang nagbawas ito ng timbang. Mas malaki kasi itong tingnan na mag-aapat pa lang ang tiyan nito. Dahil siguro ayaw nitong mahirapan sa panganganak, kaya ganon. May part sa kanya na magkunwaring matagal nang nangyaring lahat ng yon. Tapos nalapit siya sa mga ito. Kukumustahin niya ako noon ang lagay ng dalaga. Makikisalo siya sa kasiyahan ng mga ito, pero siya mismo ang nag-restrain sa sarili. Di pa naman siya ganon kakapal ang mukha para umakto na parang gago. Kung siya nga hindi niya nakalimutan ang nangyaring yun sa hotel, ito pa kaya na siyang labis na nasaktan sa nangyari? Narating na niya ang kanyang sariling kwarto. Dapat sana magpahinga na siya, lalo't inaanyaya siya ngayon ng bakanting kama para humiga at ipahinga niyang sarili, pero eto siya, nakahawak pa rin ang kamay sa seradura. Tinitikis niya ang sarili. Gusto niyang lumabas mula sa nakasarang pinto na ito, tsaka humakbang pababa sa hagdan. Puntahan ng babaeng matagal na nang namimiss at siguruduhin ito. Sugurin ang yakap, pero hanggang sa isip niya na lamang ang lahat ng iyon. Wala siyang lakas para gawin lahat ng iniisip. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo lang doon, pero base din sa pangangawit ng kanyang mga paa, nang ibalik niya ang magkakasunod na katok sa realidad. Alam niya na magtagal-tagal talaga siyang doon lamang, nakatunga nga. Savior, gising ka pa? Bahagya siyang lumayo sa pinto. He cleared the lump on his throat before responding to his mom. Yes po, ma? Pwede ba akong pumasok? Nakadama bigla si Xavier ng pagkataranta. Magaan ang pagyapak na ginawa niya para hindi marinig ng gina ang kanya mayabag, pero sapat ang bilis noon para marating niya ang sariling kama at humiga roon para magkunwaring kanina pa niya ay pinahinga ang sarili. Bukas po yan, pasok po kayo. Pagkabukas ng pintuan ay tanaw na niya ang ina at saka siya bumangon at naupo sa kama. Iho, paunang ani ng butihing ina sa kanya. May dapat ba akong malaman? Napansin ko kasi kanina sa telepono nung imbitahan ko si Jessica na nagdadalawang isip siyang paunlakan ng imbitasyon. Pero mabuti na lang oo ang natanggap kong sagot. Base rin sa nakita ko kanina, there's something trivial na nangyayari between sa inyong dalawa. Ni hindi man lang nagpang-abot ng mga tining ninyo unlike before. Napayuko siya sa mahabang litanya ng ina. Di na siya nagtataka kung nagdalawang isip ang dalaga sa imbitasyon. Pwede ko bang malaman? Kasi sa totoo lang, nag-aalala na rin ako sa'yo. This past few months, hindi normal ang pagpupuyat na ginagawa mo para lang malutas ang kaso. Nagpupuyat ka naman noon pero matindi ang sa ngayon. Parang ayaw mo nang ipahingang isip at katawan mo, which is hindi talaga nakakabuti sa'yo. Ma, kasi may kinalaman ba to kay Venice? Napamulagat siya sa sinabi ng ina. Hindi dahil nananahimik ako, wala akong alam sa mga nangyayari. Hindi kita kinumpronta noon dahil gusto kong ikaw magsabi. With a guilty heart, ginagap ni Xavier ang kamay nito at marahan yung hinaplos-saplos. Ma, Xavier paused. Nag-alangan pa rin siya na magsabi ng totoo, pero dapat nga lang na malaman ng ginang ang mga nangyari. About Venice, she's changed. Alam ko kung gaano siya kalapit at kahalaga sa'yo. Diba dati nasabi mo pa na parang anak na rin ang turing mo sa kanya? Tumango-tango. Si Steffi. Nakadama siya unti-unti ng kalungkutan, kahit pa man natapos ang anak sa mga sasabihin. Alam ko may CCTV sa study room. Siguro doon mo po nalaman na baka may kinalaman si Venice? Sa klase ng pananahimik nito na pagtanto niyang tama siya. Marahil nakita nito ang nangyaring pagtabi ni Venice sa kanyang pagtulog at maging ang kanilang naging sagutan. Hindi niya alam kung kailan ito napanood yon, pero mas mabuti na rin at nakita yun ng ina. Kasi ma, may nangyari pa pong iba bukod doon. He saw the reaction of his mom because mom became attentive. Walang atrasan to kaya dapat na siyang isiwalat ang lahat dito. The evening after that incident, dun sa study room, I received a text from Jessica. Nakikipagkita siya sa akin dun sa hotel, dun mismo sa room ko saan unang niyang nangyari ang lahat. Nawala sa isip ko na absurd ang ideyang magte-text si Jessica ng ganon, lalo na nga't wala siyang number ko. Nadala ako sa tuwa. I went there without thinking straight. It turns out that Venice planned it. Napasinghap ang mama niya sa narinig. Alam niya kahit nakita na nito ang ginawa ng babae sa study room, hindi yun madaling ma-process sa utak. Mas ginagap na lang niya ang kamay nito para kahit doon man lamang mapanatag ng konti ang kalooban ng kanyang ina. Worst happened that night.
Parang halos hindi niya na gustong ituloy ang pagsasalaysay. Sumariwa ulit sa puso niya ang sakit ng nangyari ng gabing iyon. Jessica saw us. What? Anong ibig mong sabihin? Bahagyang dumistansya ang Mama Stephanie niya. Nanlalaki ang mata nito. Tell me that it's not what I think it is. Hindi naman siguro ganun ang nangyari, hindi ba, iho? Napayuko siya. Nahihiya siya ngayong salubungin ang nalilitong mata ng ina. She saw us, Ma. Jessica saw us in an intimate position. Hindi ako makapagpaliwanag. Magiging excuses na ang lahat ng yon. Then, mariin niyang nakagat ang labi bago pinagpatuloy ang sinasabi. She loathed me. Parehong bumagsak ang balikat nilang mag-ina. Kita niyang naapektuhan ng matindi ang mama niya sa nalaman. Ilang sandali lang kinabig siya nito para yakapin. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan, nagsiunahan sa pagbagsak. Para siyang bata ngayon nakahanap ng kakampi, inaalo siya. Paulit-ulit itong hinahaplos ang kanyang likod. Hindi mo naman planado ang lahat. Hindi ikaw ang may kasalanan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Isa pa, kahit ilang beses ko pang nakasama si Jessica, alam ko na iintindihan niyang nangyari noon. Pareho kayong nasaktan sa nangyari. Kumalas siya sa pagkakayakap para harapin ang ina. Ma, pinahid niyang luhang humarang sa kanyang mata. Ayoko na po siyang saktan. Para kasing sa tuwing napapalapit ako sa kanya, palaging may nangyayaring hindi maganda. Hahayaan ko na lang pong siyang lumigaya doon sa ama ng kanyang anak. Kanino? Iyong kasama po niya sa bahay. Yung nag-aalaga sa kanya at saka nagpapatawa. Sa tingin mo, yun ang ama ng dinadala ni Jessica? Kumunot tuloy ang kanyang noo dahil sa natatawang ani ng kanyang ina. Bakit? Mali ba siya? Para tuloy biglang nabuhay ng kanyang loob. Tumikhim si Mrs. Montalibano. I asked Jessica kanina about that matter in case nagkamali lang ako ng hinuha, but she confirmed my thought, iho. There is no cold intimate relationship between her and that guy. Hindi nga pala matatawag na guy yun kasi bakla yun eh. At best friend niya? Parang tangang bigla siyang ngumiti. Kinarot tuloy siya ng mama niya sa tagiliran dahil kani-kanila lang para siyang batang umangawa at nagsusumbong dahil inaway ng kalaro. I am not against your feelings towards Jessica. Alam mo naman siguro simula pa lang nung una gustong gusto ko na siya. I hope this time I will hear good news from the both of you. Fix it as soon as possible, Xavier Montalibano. Montalibano ka kaya dapat makuha mo ng dapat sa'yo. Without uttering a word, he nodded as a response then gave her mom a tight hug. Dugo! Sapo ang nananakit na tiyan, na itaas ni Jessica ang dalawang kamay. Pulang-pula na at malagkit na likido. Ngatal ang labing napatingin sila sa daloy ng dugo na umoko pa sa kanyang magkabilang hita. Pilit tinatanggi sa sarili ang kasalukuyang nangyayari. No, hindi pwede. Pumiyok pa ang boses niya habang pailing-iling. Hindi maaari, hindi. Jessica, brace yourself. Wala na siya. Nilingon niya ang gawin na nagsasalita. Si Apolinario. Hilam din to ng luha. Kagaya niya nasasaktan din to sa nangyayari. Pumiksi siya na mahigpit na pagkakayakap ni Apple pero nagmatigas ito. Doon lang niya nakita na parang meron tong hinawakan sa kanyang may bandang tiyan. Kung di pa to medyo nawalan ng balanse dahil sa kanyang pagpapumiglas, hindi yan mapapansin dahil sa unti-unting pagbalot ng manhid sa kanyang sistema. Diyos ko po, ang baby ko! Para siyang pinagkaitan ng boses. Nagbukas sara ang kanyang bibig tsaka sumigaw ng sobrang lakas. Ramdam niya pang nagsilitawan ng mga ugat sa kanyang leeg pero hindi niya marinig ang sariling sinasabi. Nakakabingi at tila umiikot ngayon ang paligid. Hindi siya makapaniwala. May higit 2 saksak siyang nakita sa kanyang tagiliran. Bukod pala sa dugong namumutla sa kanyang kasalanan, may dumadali na rin at bumubulusok na dugo sa gilid ng kanyang tiyan. Hindi nga nagtagal, napaypay na ang kanyang katawan. Ang kaninang boses na pinagkait sa kanya, nadagdagan ng kawalan ng lakas. No matter how hard she tried to collect all her senses back, binabalik lang siya nito mula sa zero. Ang anak ko! Sambit pa rin niya habang unti-unti siyang nawawala ng malay tao. Unti-unti naghari ang dilim sa paligid, gawa ng dahang-dahang pagpikit ng kanyang mga mata. Ayaw niyang pumikit pero ito na mismong nagkukusa. Konting liwanag na lang ang natitira na may nakita siyang bulto na isang tao. Biglay parang gusto niyang humagulhol at magsumbong sa tao na hindi naman niya nakasama palagi pero siyang lagi niyang iniisip pero kunukunan niya ng lakas ng loob. Finn? Sa mahinang boses na gawa niyang maisambit.
Nakadama siya ng kaunting pagkalma pero pansamantala lamang pala iyon. The longing that she felt got replaced by shock and disbelief. She badly wanted to ask many whys to him when she saw the object that Xavier is holding so tightly on his hand. Ang matalim na bagay na iyon na balot ng dugo. Bumuhos ang kanyang luha. Mas triple pa sa tinangis ng kanyang puso kanina. She's bathing on her own blood, full of blood, and the one who did this is none other than the man who her heart beats erratically. Bago tuluyan naglahong huling munting liwanag ng kanyang kamalayan, nakita pa niyang wala demonyong pangisi ng binata sa kanya. Tsaka walang pagdadalawang isip na hinawakan pa na mas mahigpit ang dalang kutsilyo, tsaka humakbang to papalapit sa kanyang direksyon. Napasingap si Jessica sa bahaging iyon ng kanyang panaginip. Habang ang hininga, ginagap niya ang dibdib sa sobrang pagbilis ng pagkabog ng kanyang puso. Daig pa niya ang kabayong ginagamit sa sugal para pagpustahan at patakbuhin ng mabilis hanggang sa humihingal na ito sa sobrang kapaguran. Ang bilis ng pagriguton ng kanyang puso. Nakapa niya ang tiyan, malaki pa yon. Sunod niyang kinapa ang tagiliran. Wala siyang makaparo o na indikasyon na natamaan ng maraming saksak. Huli niyang tiningnan ng mga hita at saka ang kinaupuan. Taliwas kanina nasa kama siya at wala sa isang malamig na sahig. Walang baha ng dugo. Walang dumadaloy sa kanyang mga hita. My baby is safe. Maluhaluhang sambit niya habang inihimas ang 8 buwan niyang tiyan. God! Akala ko talaga totoong lahat ng yon. Lihim na nagdasal siya ng pasasalamat. It is just a nightmare. She checked the time on the wall clock. 3:00 para madaling araw. Batang-batang oras para bumangon siya at magbukas ng shop. Nagdesisyon siyang ipikit na lang ulit ang mata para ipagpatuloy ang naudot na tulog pero kakapikit niya pa lamang, binuka niya na ang talukap ng kanyang mga mata. Natatakot siya. There is a fear inside her na nag-iisip na baka kung pipikit siyang muli at muling maigupo ng antok, baka madagtungan lang ang masamang panaginip kanina. She's afraid to lose 2 important person in her life, losing her baby and the man she loved. Mulat ang mata, inintay niyang mag-5 pero talaga yatang totoong kasabihan. Kung kailan hinihintay mong oras, mabagal itong dumating. Sa huli, umalis na lang siya sa kama. Hablot ang jacket na nakasampay sa gilid, sinuot niya yon habang ang hakbang ay papunta sa pinto para pihitin pabukas. Pagkalabas, tumambad sa kanya ang tahimik na sala. Pumunta siya ng sofa para umupo doon sandali, tapos tumayo para pumunta sa kusina at uminom ng tubig. Bumalik din siya agad sa sofa kung saan doon inihiga ang sarili. Baka sakaling doon siya dalawin ng antok at di na siya bangungutin. 4 na segundo pa lang yata nang isara niya ang talukap ng mata na makaramdam siya ng presensya malapit sa kanya. Lumayo ang mga yabag nito pero hindi rin nagtagal, bumalik din kaagad. Kulang pa ang init ng sinuot niyang jacket sa sobrang lamig ng madaling araw na hangin pero naibsan ang kakulangan niyon nang maramdaman ang kumot na bumalot sa kanya. Di siya nag-abalang magmulat ng mata para kumpirmahin kung sino to, lalo pat bahagya niyang hinimasimas ang kanyang tingin. Jessica mentally smiled. Apolinario? Apple is such a sweetie. Sa dami ng iniisip niya kanina, nalingat pala sa isip niya, pinagpawisan pala siya dahil sa masamang panaginip. Nadagdagan patuloy ang gagawin ng kaibigan. Ilang sandali lang kasi ramdam niya ang para dito, pinapahira ng pawis niya sa noo. Napaka high maintenance mo talaga kahit kailan. Gusto niya tuloy bumunghalit ng tawa. Ang pagkakasabi kasi nito noon, boses panggurang, sinamahan pa ng malalim mapagbuntong hininga. Ayaw niyang malaman itong gising na gising pa ang diwa niya, kaya iniwasan niyang wag itong maghinala. Gamit ang kamay, sinuklay-suklay ni Apple ang buhok niya. Tuluyang kumalma ang kanyang sistema sa ginagawa nito. Di niya namalayan na ang kaninang pagpapanggap na natutulog ay matutuloy pala sa totohanan. Basta na imulat na lang niyang muli ang mata na sinasalubong na siya ng sobrang liwanag na kapaligiran. Bukas na ang bintana at sala. Kitang-kitang bulaklak sa mini garden at mga paru-parong nagliliwaliw doon. Magaan ang kanyang pakiramdam, lalo na nga't amoy na amoy niyang pagkain na sa tingin niya bagong hain pa lamang. Dahil nakadama agad siya ng gutom. Di na siya nagmukmok pa at nag-aksaya pa ng oras. Bumangon agad siya sa kinahigaang sofa, tsaka tinupi ang ginamit na kumot. Nilagay muna niya yon doon saka pumunta na sa kusina. She did not know Apple's presence there. Tanging tinabunan lang na pagkain ang naroon na may nakalagay na sticky note sa takip. A pleasant morning to my queen and prince. Eat your fill and be healthy. Lumawak tuloy ang pagkakangiti ni Jessica sa nabasa. In bold letters pa talagang pagkakasulat.
Dahil masunurin siyang nilalang, tinungo niyang lababo at naghugas ng kamay. Kumuha ng gagamiting plato at kubyertos, tsaka nagtutubig ang bagang na tinungo ang mesa para rapin na nakapanglalaway na sarap na niluto nitong ulam. Parang piyesta ang agahan niya. Napadighay pa siya pagkatapos niyang simutin ang lahat ng pagkain inihanda ni Apple. Himas ang tiyan tumungo si Jessica sa mini garden para magpahangin. Since hindi pa niya masasakay ng duyang naroon, nakontento na lang siya sa pag-upo sa handmade mahogany chapel na naroon sa gilid. Mahaba yun. Dati-rate doon magkatabing umuupo ang parents niya habang siya'y doon naman sa duyan pumopesto. Ay Diyos ko ate, nagulat ako sa'yo. Hawak ang dibdib ng dalawang kamay, ani Myrna, pagkakita sa kanya. Binigyan niya kasi to ng duplicate key para ito na magbubukas ng flower shop since matagal siyang nagising. Nasanay na rin kasi itong matagal talaga siyang nagigising dala ng pagbubuntis niya. Kaya siguro nagulat tong makita siyang nasa labas na ngayon, gayong bago palang sumakto ang kamay sa orasan sa alas 6. She gave Myrna a warm smile. Good morning, magbubukas ka na ng shop? Opo ate, maglilinis na po muna ako saglit. Mamaya ka na po pumunta sa shop. Tumango siya sa dalaga. Maya-maya nagpaalam na to saka umalis. Di rin nagtagal, nagdesisyon siya na pumasok na rin sa loob para naman makaligo na. Minadali niya ang pag-aayos ng sarili sa pag-asam na matulungan pa rin siya ni Myrna sa paglilinis. Pero nang matapos siya at pumasok siya ng shop, tapos na pala ang dalaga. Tumingin-tingin na nga lang ito sa mga bulaklak na naroon. Wala pa namang customers na dumarating kaya umupo na muna siya sa pwesto doon sa counter area. Ate, ang mga bulaklak para mga tao lang din no? Mahina ang pagkakasabi ni Myrna, pero dahil sa sila pa lang naman dalawang nasa harap ngayon, dinig niya to sa kabila ng distansyang nakapagitan sa kanila. Paano mo nasabi? Kasi po, maraming magandang nga tingnan ang panlabas ng anyo, pero may mga time din na kung di mo hahawakan, hindi mo malalaman wala pala yung buhay. Hindi na ako makapit sa dapat itong kapitan, nahuhulog na lang basta. Nilingon siya nito at saka nagsalitang muli. Parang tao lang din. Ang tibay tingnan kung panlabas ng pagbabasihan, pero hindi alam lupaypay na pala, pati kaloob-looban. Matagal na lugmok pero umaakto pa rin na parang wala lang. Okay ka lang ba? Usisa niya kay Myrna. Masyado kasing malalim ang pinaghuhugutan nito. Baka may pinagdaraanan to ngayon na hindi nito sinasabi sa kanya. Umiling ang dalaga at saka ito nagpakawala ng tawa. Malutong naman ang tawa nito pero ang kasiyahan hindi umayon sa nababasa niya sa mata ng dalaga. Hindi yun umabot doon. Akto na sana siyang magtatanong dito pero agad nitong iniwas ang tingin. Binalik nito ulit ang atensyon sa tinitingnan ng mga bulaklak. Pinigilan niya ang sarili na mag-usisa pa. Wandering her eyes around the shop, nakadama siya ng boredom. Since nandito naman si Myrna, magdedesisyon siya na pumasok na muna sa bahay, tsaka kinuha ang pandilig. Matapos nilagyan niyo ng tubig, pinagkabalahan niyang diligan ang mga namumukadkad na bulaklak. Naaliw siya na makitang mas lumusog pa ang kulay ng mga yon.